Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Si Fao Aliu, ang hari ng industriya ng sasakyan sa mundo, ang pinakamalaking tycoon sa gitnang silangan, at nagmamay-ari ng yaman na umaabot sa 63,000 trilyong dolyar, ay humarap sa nag-iisang problema na hindi niya malutas. Ang lalaking may pinakamahusay na koleksyon ng supercars sa mundo ay nakadama ng kawalang kakayahan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at iyon ay nang ma-diagnose ang kanyang 7 taong gulang na apo, si Amira, ng isang bihirang sakit sa immune system at idineklarang hindi na magtatagal. Lahat ng mga nangungunang ospital sa mundo ay sumuko. Gayunpaman, sa maliit na puso ni Amira ay umusbong ang sarili niyang pag-asa. Sa pagpunta sa kaharian ng teddy bear, gagaling ako. Bilang isang taong naniniwala lamang sa mga numero at teknolohiya, ngunit upang tuparin ang huling hiling ng bata, tinalikuran niya ang pagtutol ng kanyang pamilya at nagdesisyong maglakbay patungo sa Pilipinas. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa Philippine General Hospital ay hindi ang pinakamodernong kagamitang medikal. Ang nakita ko ay hindi lamang simpleng medisina. Ang lalaking nabuhay sa buong buhay sa pagpipigil ng emosyon ay unang lumuha sa loob ng 43 taon sa pasilyo ng isang ospital sa Maynila. Pagbalik ni Faizan sa Qatar, ang kanyang mga nakagugulat na salita sa medikal na komunidad ng gitnang silangan ay nagpanganga sa mga doktor. Ang mahiwagang sandali ng bata na mayroon na lamang 6 na buwan upang mabuhay at ang pambihirang paraan ng paggamot ng mga medical team sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking katanungan sa buong mundo ng medisina. Ngayon, saksihan natin ang kwentong ito. Ako si Fao Aliu. Ako ang chairman ng isang automotive group sa Qatar at isa ring kolektor ng supercars. Sa gitnang silangan, tinatawag nila akong hari ng sasakyan. Sa aking buhay, tanging ang mga numero, teknolohiya at tunog ng makina lamang ang may kabuluhan, ang Pilipinas. Kahit na nakapunta na ako rito ilang beses noon, sa aking paningin, ito ay isang maliit na bansa lamang sa Asya. Nabalitaan ko rin na nagsimula na silang gumawa ng sarili nilang sasakyan, ngunit naniniwala ako na wala itong halaga para idagdag sa aking koleksyon. Ngunit ang buhay, minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliliit na bagay. Hindi ko alam na ang paboritong teddy bear ng aking apo, na si Amira, ang magiging turning point ng aking buhay. Sa aking pribadong showroom sa gitna ng disyerto, na puno ng mga nangungunang supercar sa mundo, habang umaalingaw-ngaw sa aking tainga ang ugong ng 12-bas-silindrong makina, ipinikit ko ang aking mga mata, gaya ng dati. Para sa akin, ang tunog ng makina ay tulad ng isang symphony, ngunit sa sandaling iyon, ang malamig at pamilyar na boses ng aking asawang si Mariam ay umalingaw-ngaw. May oras ka pa para maantig sa tunog ng mga sasakyan, samantalang ang ating apo ay malapit ng mamatay. Idinilat ko ang aking mga mata. Sa ilalim ng kanyang eleganteng belo, ang mukha ni Mariam ay matatag gaya ng dati. Bagamat lampas na siya sa 60, napanatili niya ang kanyang karangalan at kagandahan, ngunit kamakailan, ang kanyang tingin ay naging mas malamig. Mariam, ginagawa nating lahat ang ating makakaya. Ginagawa ang makakaya? Nang sabihin ng mga ospital sa Europa na wala ng lunas, ang tanging ginawa mo lang ay magdagdag ng mas maraming pera. Bumigat ang aking damdamin. Si Amira, ang aming apo, ay nagkaroon ng bihirang sakit sa immune system sa edad na 7 at nakaratay na sa higaan sa loob ng 1 taon. Nagpunta na kami sa lahat ng nangungunang ospital sa mundo, ngunit iisa lang ang sinasabi ng mga doktor, wala nang ibang paraan ng paggamot. Kagabi, nag-research ako tungkol sa Philippine General Hospital sa Pilipinas. Mayroon silang bagong therapy. Sumimanggot si Mariam. Pilipinas, hindi ba yan ang bansa kung saan ginawa ang teddy bear na nilalaro ni Amira? Sa pagkakataong ito, pakinggan mo ako. Ang huling pag-asa ni Amira ay ang paggamot sa isang ospital sa Switzerland. Ang aming pagtatalo ay laging nagtatapos sa parehong paraan. Si Mariam ay naniniwala lamang sa tradisyonal na medisina ng Europa. Sa totoo lang, mayroon din akong pagdududa tungkol sa medisina ng Pilipinas, ngunit halos wala na kaming ibang pagpipilian. Sa daan papunta sa silid ng pasyente, mabigat ang aking dibdib. Si Leila, ang aming nag-iisang anak na babae, ay naghihintay sa labas ng pinto.
Sa ilalim ng kanyang malalim na mata ay isang pagod na mukha, ngunit sa kanyang tingin, nakikita ko pa rin ang determinasyon na lumaban hanggang sa huli para kay Amira. Tay, binanggit na naman ni Mama ang Switzerland, hindi ba? Tumango ako. Bumuntong hininga si Laila. Si Mama, palaging pinipilit ang tradisyonal na mga bagay. Tay, naniniwala ako sa desisyon mo. Ano man ang piliin mo para kay Amira, susuportahan ko. Ang mainit na mga salita ni Laila ay nagpagaan sa aking puso. Matagal na rin akong hindi nakatanggap ng ganitong tiwala mula sa aking anak. Talaga bang iniisip mo iyan? Tumango si Laila nang may paninindigan. Opo, palagi kang gumagawa ng tamang desisyon. Sa iyong karera, ganoon din. Para kay Amira, kaya mong gawin ang lahat. Ang tiwala ng bata ay nagpabigat palalo sa aking balikat. Hindi tulad ni Mariam, lubos na nagtitiwala sa akin si Laila. Ipinagkakatiwala ang lahat ng desisyon sa paggamot ni Amira sa akin. Dahil dito, kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Pagbukas ng pinto ng silid, nakahiga si Amira sa kama. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga mata ay mahina. Ngunit hawak pa rin niya ng mahigpit ang isang teddy bear. Iyon ay regalo sa akin ng isang empleyadong Pilipino noong nag-business trip ako. Lumapit ako sa kama at lumuhod. Kumusta ka ngayon, prinsesa ni Lolo? Mahinang ngumiti si Amira. Lolo, tingnan mo, ito si Teddy, galing siya sa Pilipinas. Sa pagpunta sa Pilipinas, gagaling ang sakit ko. Sasalbahin ako ng mga bayaning teddy bear doon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-indayog ng aking puso. Sa inosenteng paniniwala ng bata, tila narinig ko ang isang nakatagong mensahe. Nang makita ko ang ngiti ni Amira na matagal nang hindi lumilitaw, naramdaman ko ang init sa gilid ng aking mga mata. Para sa isang taong malamig at walang damdamin sa buong buhay ko, ang damdaming ito ay kakaiba. Sa sandaling iyon, may desisyon na akong nabuo sa aking puso. Siguro, ang sagot ay nasa mismong paniniwala ng bata. Kinabukasan, ginawa ko ang huling desisyon matapos ang isang video call sa medical team ng Philippine General Hospital. Ang kalmadong paliwanag at tiwala sa boses ni Professor Eduardo Ed Reyes ay nagbigay ng pag-asa sa akin. Ang sakit ni Amira, bagamat bihira, ay mayroong isang bagong immunotherapy sa Pilipinas at ang mga pasyente na may katulad na kaso ay nagpakita ng pagbuti. Tinawag ko si Mariam sa opisina. Inihanda ang aking sarili para sa matinding pagtutol gaya ng inaasahan. Pilipinas? Talaga bang pupunta ka roon? Nakipagpulong na tayo sa mga nangungunang medical team sa Geneva at London. Sa tingin mo ba, mas magaling ang isang ospital sa Asya kaysa sa kanila? At saka, hindi ba ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang sa Timog Silangang Asya? Ito ay isang makatwirang paghuhusga. Ang paraan ng paggamot kay Amira ay kailangang maging iba kaysa sa dati. Sinubukan na ng mga ospital sa Europa ang lahat, umiling si Mariam. Sa buong buhay mo, ginamit mo ang mga numero at makina upang husgahan ang lahat, pati ba ang pagpapagaling sa isang bata, sa ganoong paraan mo rin dinidesisyonan? Ito ay isang emosyonal na paghuhusga lamang dahil sa laruan na hawak ng ating apo. Tumimo ang mga salitang iyon sa aking puso. Siguro, tama siya. Ang isang taong malamig gaya ko ay maaaring napabulag na ng laruan ng aking apo. Ngunit nang yakapin ni Amira ang teddy bear na iyon at ngumiti, ang sigla na lumabas sa mukha ng bata ay hindi peke. Kung gawa man sa Pilipinas ang teddy bear na iyon o ano paman, sapat na sa akin na mabuhay si Amira. Tumahimik si Mariam saglit. Sa kanyang mga mata ay may pag-aalala, galit at takot. Kung wala ako, hindi mag-exist ang pamilyang ito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sasama ako. Hindi ko hahayaang mag-isa mong dalhin ang ating apo sa isang dayuhang lugar sa Asya. Ito ay isang hindi inaasahang reaksyon, ngunit gumaan ang aking loob. Mas mabuti para kay Amira kung sasama si Mariam. Ngunit ang malamig na tingin ni Mariam ay hindi nagbago. Tiyak na hindi siya titigil sa pag-iisip sa aking desisyon sa buong biyahe. Mabilis ang paghahanda. Si Dr. Idris, ang aming personal na medical consultant ng pamilya, ay nagdesisyon ding sumama. Bilang isang taong mayabang at may kaisipang European-centric, nagpahayag siya ng malalim na pagdududa tungkol sa paglalakbay sa Pilipinas. Chairman Aliu, sa aking profesional na opinyon, ang biyaheng ito ay mapanganib.
Ang sistema ng kalusugan sa Asya ay hindi pa ganap at puno ng emosyon, lalo na ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas, hindi mapagkakatiwalaan. Ang medisina ng Silangang Asya ay may tendensiya na ilagay ang emosyon ng pasyente sa sentro ng paggamot. Ngunit wala itong scientific basis. Dr. Idris, iginagalang ko ang iyong opinyon, ngunit ang desisyon ay nabuo na. Kinagabihan bago kami umalis, pumasok ako sa silid ng pasyente ni Amira. Si Leila ay natutulog sa tabi ng kanyang anak. Sa maliit na kama, may 3 o 4 na teddy bear na gawa sa Pilipinas ang nakahanay ng maayos. Si Amira ay mahimbing na natutulog habang yakap ang pinakamalaking teddy bear. Upang hindi sila magising, tahimik akong umupo sa upuan. Sa labas ng bintana, nagniningning ang tanawin ng gabi ng Doha. Ang lungsod na ito ay ang puso ng imperyo na aking itinayo. Nakakita ako ng kinabukasan na higit pa sa langis at matapang na namuhunan sa industriya ng sasakyan. Nang sinabi ng iba na imposible, naniwala ako sa aking paghuhusga tulad ng ngayon. Tay, gising ka pa ba? Nagising si Leila at kinusot ang kanyang mga mata. May kailangan akong pag-isipan. Inaabangan ni Amira ang pagpunta sa Pilipinas. Sa buong araw, ang kaharian ng teddy bear lang ang sinasabi niya. Ngumiti ako. Iyan ay isang magandang punto. Maingat na inilagay ni Laila ang kanyang kamay sa noo ni Amira. Tay, nagduda rin ako noong una, ngunit mula nang magkaroon siya ng mga teddy bear na ito, nagbago ang tingin ni Amira. Nakita mo rin, hindi ba? Tumututol pa rin si Mama, hindi ba? Ganon pa rin siya, ngunit nagdesisyon siyang sumama. Iyan ay isang hakbang pasulong. Mahinang tumawa si Leila. Opo, isang malaking hakbang. Bihira magbukas ng damdamin si Mama ng ganyan. Tahimik kaming umupo sandali. Hinarap namin ang isang hindi tiyak na hinaharap, ngunit ang sandaling iyon ay hindi pangkaraniwang payapa. Tay, tama ba ang pinili natin? Hindi ko sinagot ang tanong na iyon. Sa halip, maingat kong hinawakan ang maliit na kamay ni Amira. Ang mahinang pulso ng bata ay bahagyang naramdaman sa aking palad. Sa pagpunta sa kaharian ng teddy bear, makangiti kaya ulit si Amira? Bulong ni Laila, habang nangingilid ang luha. Ang nagdedesisyon niyan ay si tatay at palagi kong ginagawang posible ang mga imposible. Ang mga salita ng aking anak ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Pinagsisihan ko ang mga buwan na nakatuon lamang sa aking karera at napabayaan ang aking pamilya. Ngunit nagtitiwala pa rin sa akin si Laila. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Kinabukasan, sumakay kami sa aming pribadong eroplano patungong Pilipinas. Sa bintana ng eroplano, nakikita ko ang mga layer ng ulap na umaabot. Nagtaka ako. Pagkatapos ng biyaheng ito, ano ang mangyayari sa aming pamilya? At si Amira, magagawa ba niya? Hindi ko kayang sabihin ng malakas ang aking iniisip. Ang pag-asa ay nakakatakot. Sa pag-asa ng isang himala sa kaharian ng teddy bear, tahimik akong nagdasal. Nang dumating kami sa Maynila, may isang Filipino medical coordinator sa airport na nakakaintindi ng Arabe at Ingles ang sumalubong sa amin. Mula sa unang impression, medyo nagulat ako sa kanilang paghahanda at profesionalismo. Sa totoo lang, hindi ko inasahan ang ganitong kaayos na sistema. Ang kotse na inihanda para sa amin ay isang luxury sedan. Nagulat din si Mariam. Talagang ang nabibili ng pera ang langit, bulong ni Mariam. Ngunit ang magandang kotse ay hindi nangangahulugang mahusay na medisina. Habang dumadaan ang kotse sa sentro ng Maynila, ang tanawin sa labas ng bintana ay iba sa aking imahinasyon. Ang mga supermodernong gusali ay halo-halo sa mga malinis na kalsada, isang sopistikadong tanawin ng lungsod na may hitsura ng isang umuunlad na metropolitan, ngunit sa ibang paraan kaysa sa Doha. Idiniin ni Amira ang kanyang mukha sa bintana, pinagmamasdan ang lungsod at mahinang nagpahayag ng pagkamangha. Lolo, tingnan mo, totoong kaharian ng teddy bear. Ang isang billboard na kalalampas lang namin ay may larawan ng isang malaking karakter na teddy bear. Kumikinang ang mga mata ni Amira. Nang makita ko ang ganoong hitsura, napangiti ako. Ngunit ngumisi si Dr. Idris. Chairman, magkaiba ang advertisement ng teddy bear sa Pilipinas at ang medisina. Nang dumating kami sa Philippine General Hospital PGH, bandang 3 ng hapon na,
dinala kami sa isang espesyal na inihandang VIP room. Si Professor Eduardo Ed Reyes, ang pinuno ng International Cooperation Center, ay personal na sumalubong sa amin. Sa kanyang maliit na tindig, seryosong hitsura at kalmadong boses, iba siya sa aking inaasahan. Mukha siyang medyo bata. Maligayang pagdating, Chairman Aliu, sa Pilipinas. Siguradong napapagod kayo sa mahabang biyahe. Lumuhod si Professor Reyes sa antas ng mata ni Amira at bumati. Kumusta ka, Amira? Maligayang pagdating sa aming ospital. Sana ay magkaroon ka ng magandang oras dito. Mahiyain na ngumiti si Amira at itinaas ang kanyang teddy bear. Ito ang aking bayaning teddy bear na nagpoprotekta sa akin. Tumango si Professor Reyes ng seryoso. Ang teddy bear ay isang napakahusay na bayani. Marami ring bayani sa aming ospital. Tutulungan nila si Amira. Sa pagmamasid sa pag-uusap na ito, umubo si Dr. Idris ng hindi komportable. Professor, dapat nating talakayin ng seryoso ang kalagayan ng pasyente. Ang mga sakit sa immune system ng bata ay dapat lapitan ng may agham, hindi emosyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Professor Reyes. Siyempre, ngunit ang relasyon ng tiwala sa pasyente ay isa ring mahalagang bahagi ng paggamot, lalo na sa mga bata. Nang dalhin kami sa silid ng pasyente, ipinakilala kami sa team ng mga nurse. Sa kanila, si punong nurse Maria Maan Santos ang espesyal na inatasang mag-asikaso kay Amira. Siya ay nasa edad 30, may mabait na ngiti at malumanay na tingin. Amira, mula ngayon, ako ang magiging kasama mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakapagtataka, alam ni punong nurse Maan ang hilig ni Amira sa mga teddy bear. Sa silid ng pasyente ni Amira, may ilang teddy bear na inihanda at mayroon ding maliit na paso ng orkidya sa tabi ng bintana. Ano ito? Tanong ni Mariam nang may pagkalito. Ito ang aming paraan ng pag-aayos ng kapaligiran upang mapabuti ang espiritu ng pasyente. Pinalamutian namin ang silid ng pasyente ng mga bagay na gusto ni Amira. Ang psikolohikal na katatagan sa panahon ng paggamot ay napakahalaga. Tumingin si Mariam sa paligid ng may pagdududa. Paggamit ng mga laruan upang magpagaling, napakaluma. Hindi natinag si Nurse Maan, mahinahon siyang sumagot. Ang pagpapagaling ng kaluluwa ay minsan nagsisimula ng mas maaga kaysa sa pagpapagaling ng katawan. Pinagsisikapan namin ang pangangalaga sa dalawang iyon. Kinagabihan, sa opisina ni Professor Reyes, narinig ko ang detalyadong plano ng paggamot. Ang kanyang paliwanag ay malinaw at lohikal. Nang marinig ko ang tungkol sa bagong immunotherapy na hindi pa nasusubukan ng mga European na doktor, nagsimula akong magkaroon ng pag-asa. Ang kalagayan ni Amira, ang kasalukuyang mga therapy, ay hindi gumana dahil sa partikularidad ng kanyang immune system. Ang target na immunotherapy na binuo ng aming research team ay nagpakita ng bisa sa mga ganitong kaso. Sumingit si Dr. Idris. Ang therapy na iyan ay nasubukan na rin sa Europa, ngunit ang rate ng tagumpay ay hindi mataas. Kalmadong sumagot si Professor Reyes. Oo, alam ko. Ngunit ang aming paraan ng paglapit ay medyo naiiba. Hindi lang kami nakatuon sa mismong gamot, kundi tinitingnan din namin ang pangkalahatang psikolohikal na kalagayan at mga kadahilanan sa kapaligiran ng pasyente. Lalo na sa mga bata, ang bahaging ito ay napakahalaga. Nang marinig ko ang kanyang paliwanag, bigla akong nagkaroon ng tanong. Kung gayon, ang mga teddy bear bang ito ay bahagi rin ng paggamot? Tumango si Professor Reyes ng seryoso. Opo. Para kay Amira, ang teddy bear ay hindi lamang isang laruan, kundi simbolo ng psikolohikal na katatagan at pag-asa. Aktibo naming sinasamantala ang salik na iyon. Kinagabihan, nang bumalik ako sa silid ng pasyente, nakita ko si Amira at punong Nurse Maan na magkasamang naglalaro ng teddy bear. Nagtatawanan silang dalawa na parang matagal nang magkaibigan. Sa maputlang pisngi ni Amira, tila nagkaroon na ng kulay rosas. Si Leila na nakatayo sa tabi ko ay bumulong. Tay, tingnan mo, tumatawa si Amira. Matagal na akong hindi nakakita sa kanyang tumawa ng ganyan. Maging si Mariam ay natigilan sa tanawin. Naramdaman ko na may nag-iiba sa likod ng kanyang matigas na panlabas. Nang makita kami ni punong Nurse Maan, bumati siya. Napakabait ni Amira ngayon. Napagtiisan niya ng maayos ang lahat ng pagsusuri. Tinulungan ako ng mga kaibigang teddy bear,
Masayang sagot ni Amira. Kinagabihan sa kotse, pabalik sa hotel, matagal na tahimik si Mariam. Sa pagtingin sa kanyang hitsura na nag-iisip sa bintana, naramdaman ko ang kaguluhan sa kanyang puso. Sa huli, nagsalita siya, Faizan. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ngunit, ang ngiti ni Amira. Matagal na akong hindi nakakita. Nanginginig ang boses ni Mariam. Iyon ang sandali kung saan nagsimulang magkaroon ng mga bitak ang kanyang matigas na katiyakan. Sa ikalawang araw, maaga akong pumunta sa ospital dahil may detalyadong pagsusuri si Amira, nakakagulat. Pagpasok ko sa silid ng pasyente, naroon na si punong Nurse Maan at kumakain kasama si Amira. Ang aga ninyo, Chairman, masayang bati ni Nurse Maan. Ang sarap ng kain ni Amira ngayong umaga. Naubos niya ang plain rice porridge. Tumango si Amira habang may ngiti pa sa gilid ng kanyang labi. Sa maputlang mukha ng bata, tila nagkaroon na ng kaunting sigla. Sa tabi, siyempre, ay ang teddy bear. Ang aga naman ng nurse. May mahalagang pagsusuri si Amira ngayon. Para hindi siya ma-stress, maaga akong dumating upang maghanda. Ang dedikasyon na ito ay nakakagulat sa akin. Lubos itong naiiba sa serbisyong medikal na madalas naming maranasan. Sa mga sikat na ospital sa Europa, siyempre nakakakuha kami ng propesyonal na pangangalaga. Ngunit ang ganitong personalisadong pag-aalala ay napakabihira. Lolo, ngayon, habang nagpapa-check up, titingnan ng mga kaibigang teddy bear ang loob ng katawan ko. Inosenteng sabi ni Amira. Ngumiti ng malumanay si Nurse Maan at nagpaliwanag. Upang hindi matakot si Amira, gumamit siya ng salita na maiintindihan ng bata tungkol sa MRI at mga espesyal na imaging test. Ganoon pala. Sa loob ng examination room, sasama rin ang teddy bear. Pagkatapos ng pagsusuri, may inilabas si Nurse Maan mula sa isang maliit na bag. Ito ay mga espesyal na sticker para sa mga matatapang na bata. Sumigla ang mga mata ni Amira. Nang makita ko ang ganoong hitsura, uminit ang aking puso. Maging ang maliliit na kaligayahan ay matagal nang nawala sa bata. Pagkalipas ng isang oras, dumating din sina Leila at Mariam. Nagpapatest si Amira. Naghintay kami sa waiting room. Kalmado ang mukha ni Leila, ngunit napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Nanatiling mapagbantay ang tingin ni Mariam. Magiging epektibo ba ang lahat ng ito? Mahinang tanong ni Leila. Kailangan nating maghintay at tingnan. Ngunit nakita ko ang pag-asa. Nagsalita si Mariam. Ang pag-asa lang ay hindi sapat. Gaano man ka-friendly ang nurse na iyon, magkaiba ang iyan at ang kakayahan sa medisina. Maingat na hinawakan ni Leila ang kamay ng kanyang ina. Ma, nagduda rin ako noong una. Ngunit mula nang dumating tayo rito, nagbago si Amira. Hindi natin maitatanggi ang maliit na pagbabagong iyon, hindi ba? Hindi sumagot si Mariam. Naramdaman ko na ang kanyang matatag na paniniwala ay nagpapakita ng mga bitak sa unang pagkakataon. Matapos makuha ang resulta ng pagsusuri, tinawag kami ni Professor Reyes sa kanyang opisina. Sumama rin si Dr. Idris. Seryoso ang mukha ng profesor. Matapos tingnan ang resulta, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inakala namin. Bumigat ang aking puso. Gulat na tumayo si Mariam. Kita mo na? Talagang ang hindi tayo dapat pumunta rito. Kalmadong nagpatuloy si Professor Reyes sa pagpapaliwanag. Ang immune system ni Amira ay labis na humina. Ang mga nakaraang therapy ay nag-iwan ng bakas ng side effects. Sumingit si Dr. Idris. Alam namin iyan sa Europa. Ang problema ay ang solusyon. Oo, tama. At mayroon kaming solusyon. Puno ng paninindigan ang boses ng propesor. Ang therapy na plano naming gawin ay kailangang ayusin ng kaunti. Kailangan namin ng mas malalim na paglapit. At pinakamahalaga, ang emosyon ni Amira ang pinakamahalaga sa yugtong ito. Emosyon? Tanong ni Mariam nang may pagdududa. Hindi ba ito paggamot sa gamot? Siyempre, sabay na isasagawa ang medical treatment. Ngunit ang mahalaga ay ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang immune system ni Amira ay maaaring mag-recover. Ang stress ay magpapahina pa sa immune function. Tumango ako. Kung gayon, paano natin ito isasagawa? Mula bukas, sisimulan namin ang bagong drug therapy. Kasabay nito, palalakasin namin ang emosyonal na pangangalaga kay Amira.
Si Punong Narsmaan ay may espesyal na dinisenyong programa. Pagkatapos ng konsultasyon, bumalik kami sa silid ng pasyente. Si Narsmaan ay nagbabasa kay Amira ng isang comic book. Ngunit hindi iyon isang ordinaryong comic book, kundi isang espesyal na kwento kung saan si Amira ang pangunahing karakter. Isang self-made comic book na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Amira at ng kanyang mga kaibigang teddy bear. Ano ito? Nagulat na tanong ni Laila. Ginawa ko ito. Isang therapeutic fairy tale na eksklusibo para kay Amira, paliwanag ni Narsmaan. Sa kwento, si Amira ay nagiging isang babaeng bayani na nagtatagumpay sa sakit. Ang ganitong positibong paglalarawan ay magpapalakas sa kagustuhan ng bata na gumaling. Lubos na nakatuon si Amira sa kwento. Sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kasiyahan at kaligayahan. Kinagabihan, habang umiinom ako ng kape sa hospital cafe, lumapit si Narsmaan. Chairman, maari ba tayong mag-usap sandali? Siyempre, umupo siya sa tapat ko. Ngayon, sinabi sa akin ni Amira na ang kanyang lolo ay may pinakamahusay na sasakyan sa mundo. Ngumiti ako, ganoon ba? Talaga namang ipinagmamalaki ni Amira ang kanyang lolo. At nag-atubili siya sandali at nagpatuloy. Alam ng bata na mas mahal siya ng kanyang lolo kaysa sa mga sasakyang iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpaindayog sa aking puso. Para sa isang taong nabuhay sa buong buhay sa mga sasakyan at numero, ang ganitong tiwala mula sa aking apo ay isang malaking regalo. Narsmaan, maraming salamat. Ngumiti siya ng malumanay. Wala akong ginawa. Pinakinggan ko lang ang puso ni Amira. Sa daan pabalik sa hotel, nag-isip ako ng malalim. Sa buong buhay ko, hinahanap ko ang kagandahan sa tunog ng makina. Ngayon, ang bulong ng aking apo ay ang pinakamagandang tunog sa mundo para sa akin. Sa ika-4 na araw, sinimulan ni Amira ang unang espesyal na immunotherapy treatment. Nang umagang iyon, naglabas ako ng isang malaking tumpok ng pera at ibinigay kay Professor Reyes. Pakiusap, gamitin ang pinakamahusay na therapy. Ang gastos ay hindi problema. Magalang na umiling si Professor Reyes. Chairman, ginagawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na kailangan ng karagdagang gastos. Naramdaman ko ang pagkalito. Ang gawi kong gamitin ang pera upang lutasin ang lahat ng problema sa buong buhay ko ay hindi sinasadyang lumabas. Bumulong si Mariam sa tabi ko. Dito, hindi epektibo ang ganyang paraan. Ang paggamot ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Sa waiting room, nag-aalala akong naghintay habang patuloy na nagpapahayag ng pagdududa si Dr. Idris. Ang ganitong uri ng therapy ay kulang sa clinical evidence. Hindi pa kinikilala ng European medical community ang pamamaraang ito. Sa huli, lumabas si Professor Reyes. Kalmado ang kanyang mukha. Ang pag-usad ay napakahusay. Napakatapang ni Amira. Magiging epektibo ba ito? Maingat na tanong ni Leila. Ang bisa ay nangangailangan ng oras upang obserbahan, ngunit ang paunang reaksyon ay positibo. Bumalik kami sa silid ng pasyente ni Amira. Mukha siyang pagod ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang teddy bear. Nang lumabas si Punong Narsmaan sa silid, tinawag niya ako ng pribado. Chairman, may iminumungkahi ako. Para mapanatili ang emosyonal na katatagan ni Amira, napakahalaga ng pakikilahok ng pamilya. Pakikilahok? Paano? Mga aktibidad na maaaring gawin kasama ni Amira tulad ng pagpinta o pagsulat ng kuwento, lalo na ang paggamit ng mga karakter na teddy bear upang mag-roleplay ay magiging napakaganda. Sa totoo lang, nalilito ako. Hindi ko pa nagawa ang mga ganoong bagay sa buong buhay ko. Ang paghawak sa mga sasakyan, trabaho at mga numero, ako ay lubos na tiwala. Ngunit ang paglalaro sa mga bata ay hindi ko kailanman naisip. Ako, hindi ko alam kung paano gawin ang mga iyan. Ngumiti ng malumanay si Narsmaan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ang mahalaga ay ang oras na kasama si Amira. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, naglaro ako ng teddy bear kasama ang aking apo. Sa simula ay nahihiya ako, ngunit sa tawa ni Amira, unti-unti akong naging natural. Ipinapaliwanag niya sa akin ng detalyado ang pangalan at kakayahan ng bawat teddy bear. Ito si Tapang, siya ang pinakamatapang at pinakamalakas. Ito si Higante, siya ay napakalakas. Lolo, anong teddy bear ang gusto mong maging?
Nag-isip ako sandali at sumagot, siguro si Tapang. Sabi mo, matapang siya, hindi ba? Nagliwanag ang ngiti ni Amira. Si Lolo, parang si Tapang, malakas at nagpoprotekta sa lahat. Nasa labas ng pinto ng silid si Laila, nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatayo roon, ngunit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tay, nanginginig ang boses niya. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang eksenang ito. Kinagabihan sa hotel room, nag-isip ako ng matagal. Bigla, binuksan ko ang aking telepono at nakipag-ugnayan sa aking kalihim sa Qatar, kumokonekta sa design team ng sasakyan sa headquarters sa Doha. Kinabukasan, medyo gumanda ang kalagayan ni Amira. Bumaba ang kanyang lagnat at mas masarap na ang kanyang pagkain. Maingat na nagbigay ng optimistikong pagtatasa si Professor Reyes. Ang reaksyon sa unang yugto ng paggamot ay napakahusay, ngunit mahaba pa ang lalakbayin. Nagdududa pa rin si Dr. Idris. Maaaring pansamantalang pagbuti lamang. Sa Europa, mayroon ding mga katulad na paunang reaksyon. Kalmadong sumagot si Professor Reyes. Tama, ngunit ang aming paraan ng paglapit ay higit pa sa simpleng paggamot sa gamot. Tingnan natin ang pangkalahatang kalagayan ni Amira. Sa psikolohikal na aspeto, siya ay nagpapatatag din. Nang hapong iyon, naghanda si punong Nurse Maan ng isang espesyal na programa para kay Amira. Isang aktibidad na tinatawag na Teddy Bear Hospital Game. Naghanda siya ng isang maliit na white coat at isang nurse cap. Si Amira ay gumanap bilang doktor. Ginagamot ang mga teddy bear. Hindi ito simpleng laro, paliwanag ni Nurse Maan. Ito ay isang psychological therapy na tumutulong kay Amira na maunawaan ang kanyang proseso ng paggamot at makaramdam ng kontrol. Pinapanood din ni Mariam ang eksenang ito. Mukhang komplikado ang kanyang ekspresyon. Talaga bang epektibo ang larong ito? Tumango ng seryoso si Nurse Maan. Sa pamamagitan ng laro, nauunawaan at nalalampasan ng mga bata ang katotohanan. Ngayon, si Amira ay nagiging doktor mula sa pagiging pasyente na ginagamot. Ang karanasang ito ay magbibigay sa kanya ng lakas. Tahimik si Mariam sandali. Nakakagulat, nagsimula rin siyang maingat na makilahok sa laro. Sa simula ay nahihiya pa siya. Ngunit nang makita niya ang masayang hitsura ni Amira, unti-unti siyang naging natural. Lola, nilalagnat ang teddy bear na ito. Kailangang bigyan ng gamot. Maingat na inabot ni Mariam ang isang maliit na paper cup sa teddy bear. Ito ang gamot mo, Dr. Amira. Sa sandaling iyon, may nagbago sa mata ni Mariam. Ang matagal nang nakasarang pinto ay tila bumukas. Pagkaraan ng ilang araw pagkatapos ng unang yugto ng paggamot, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang resulta ng blood test ni Amira ay nagpakita na ang immune index ay unti-unting bumubuti. Maingat na nagbigay ng pag-asa si Professor Reyes. Ang kalagayan ni Amira, bagamat hindi pa makumpirma, ay isang positibong senyales. Nagdududa pa rin si Dr. Idris. Maaaring natural na pagbabago lamang. Sa sandaling iyon, kalmadong sinabi ni Professor Reyes kay Dr. Idris, Doktor, ang medisina ay may mga bahagi na hindi kayang ipaliwanag ng mga numero. Ang kagustuhan ng pasyente na gumaling, ang psikolohikal na katatagan, at ang suporta ng pamilya. Ang mga salik na ito ay minsan nagpapakita ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa gamot. Tumigas ang mukha ni Dr. Idris. Iyan ay isang emosyonal na paglapit, hindi agham. Sumagot si Professor Reyes. Ang medisina ay balanse sa pagitan ng agham at tao, lalo na sa pediatrics, iyan ay mas totoo. Kinagabihan, habang papalabas kami sa silid ng pasyente, hinawakan ni Mariam ang aking braso, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Faisan, ayoko namang magkawatak-watak ang ating pamilya dahil sa emosyon. Palagi tayong nabuhay ng may katwiran at lohika, hindi ba? Nagkataong narinig ni Professor Reyes iyon at lumapit. Magalang siyang nagsalita, Madam, kung hindi nang hihina ang emosyon, hindi na iyan pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagpatigagal kay Mariam, hindi makapagsalita. Tahimik kaming bumalik sa hotel. Kinagabihan, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, nakita ko ang luha sa mata ni Mariam. Ang matigas niyang depensa ay unti-unting natutunaw. Sa ikapitong araw, si Amira ay tumanggap ng pangalawang espesyal na immunotherapy treatment. Pagkatapos ng una,
Unti-unting gumaling ang kalagayan ng bata, ngunit nanatiling maingat ang medical team. Nang umagang iyon, nagdala ako ng isang espesyal na regalo sa silid ng pasyente. Amira, may sorpresa si Lolo. Nagliwanag ang mga mata ni Amira dahil sa pag-uusisa. Nang buksan ko ang kahon na dala ko, sa loob ay isang teddy bear na natatangi sa mundo. Ang design team sa headquarters sa Doha ay gumawa ng isang gintong teddy bear na may nakaukit na pangalan ni Amira. Ito, si Amira Bear. Espesyal na ginawa ito ng kumpanya ni Lolo para sa iyo. Gulat at tuwang-tuwa si Amira, hindi maipikit ang kanyang bibig. Wow, may pangalan ko. Ito ba talaga ang teddy bear ko? Oo, ito ang tanging teddy bear sa mundo. Isang espesyal na bayani para lang kay Amira. Maingat na hinawakan ni Amira ang teddy bear, inilagay ito sa tabi ng iba pang mga teddy bear. Ngayon, mas malakas na ang team natin. Nakatingin din sina Leila at Mariam sa ganoong hitsura. Ang mga mata ni Leila ay puno ng init. Nakakagulat. Maging sa mukha ni Mariam ay lumabas ang isang mahinang ngiti. Nang hapong iyon, nang ilipat si Amira sa treatment room, gusto niyang dalhin ang lahat ng teddy bear, ngunit biglang sumingit si Dr. Idris. Ang mga laruan ay kailangang iwanan dito. Ang examination room ay hindi lugar para magdala ng mga laruan. Agad na tumigas ang mukha ni Amira. Lumapit si punong nurse Maan, mahinang nagsalita, ayos lang. Kung gusto ni Amira, maaaring magdala ng isa. Ang isang maliit na teddy bear ay hindi makahahadlang sa pagsusuri. Namula ang mukha ni Dr. Idris. Nurse, may mga patakaran ang medical procedure, ang emosyonal na paghuhusga na ganyan. Pumasok si Professor Reyes. Dr. Idris, sa aming ospital, pinapayagan namin ang ganitong antas ng flexibility para sa emosyon ng pasyente. Sa siyentipikong aspeto, ang pagbawas ng stress ay may positibong epekto rin sa bisa ng paggamot. Galit na umurong si Dr. Idris. Hinawakan ni Amira ng mahigpit ang Amira Bear na ibinigay ko at nagtungo sa treatment room. Sa sandaling iyon, naglakad-lakad ako sa pasilyo ng ospital. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay tila kakaiba, ngunit mahiwagang pamilyar. Isang linggo na ang nakalipas, ito ay isang bansa lamang na gumagawa ng laruan. Ngayon, ito na ang pinakamahalagang lugar kung saan umuusbong ang pag-asa sa aking buhay. Habang umiinom ako ng kape sa hospital cafe, lumapit si Professor Reyes. Chairman, maaari ba tayong mag-usap sandali? Siyempre. Umupo siya sa tapat ko. Gusto kong makipag-usap ng mas detalyado sa inyo tungkol sa kalagayan ni Amira. May magandang balita ba? Maingat na nagsalita si Professor Reyes. Bagamat hindi pa makumpirma, may mga positibong pagbabago, lalo na ang aktibidad ng immune cells ay tumataas. Nag-indayog ang aking puso. Kung gayon, may pag-asa, hindi ba? Opo, tiyak na may pag-asa. Ngunit kailangan nating tingnan ang detalyadong resulta ng pagsusuri bukas upang makagawa ng mas tiyak na paghuhusga. Pagkatapos ng tahimik na sandali, nagsalita ulit si Professor Reyes. Maaari ba akong magtanong ng isang personal na tanong? Sige, magtanong ka lang. Mukhang mahal na mahal mo ang mga sasakyan. Saan nagmula ang pagkahilig na iyon? Isang hindi inaasahang tanong. Nag-isip ako sandali. Noong bata ako, napakahirap ko. Sa pagtingin sa mga luxury car na nakaparada sa kalsada, nag-alaga ako ng pangarap. Ang sasakyan para sa akin ay simbolo ng kalayaan at tagumpay. At saka, ang mga sasakyan ay hindi nagsisinungaling. Ang makina ay napakatapat. Kung maayos ang gawa, tumatakbo. Kung hindi, hihinto. Iba sa buhay. Tumango si Professor Reyes ng may pag-unawa. Kaya gumawa ka ng isang espesyal na teddy bear para kay Amira, hindi ba? Nagulat ako. Paano mo nalaman? Ipinakita sa akin ni Amira. Sabi niya, ginawa ng kanyang lolo ang tanging teddy bear sa mundo para sa kanya. Ngumiti ako. Sa totoo lang, iyon ang unang beses na gumawa ako ng laruan. Sa buong buhay ko, totoong sasakyan lang ang ginawa ko. Teddy bear, unang beses. Ang regalong iyan ay nagbigay kay Amira ng malaking lakas. Ang pagdadala ng pag-asa at pakiramdam ng pagiging kabilang sa pasyente. Iyan ay minsan mas malakas pa kaysa sa gamot. Sa sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling tumakbo. Professor, nagsimulang lagnatin si Amira sa panahon ng paggamot.
Nagmadali kaming tumakbo sa treatment room. Nakahiga si Amira, namumula ang mukha. Hawak ni punong narsmaan ang kamay ng bata. Mabilis na tumataas ang lagnat, umabot na sa 39 degrees, ulat ni narsmaan. Nagmadaling pumasok si Dr. Idris. Ito ay allergic reaction. Kailangang ilipat agad sa ICU. Kalmadong kinumpirma ni Professor Reyes ang kalagayan ni Amira. Hindi pa kailangan ng ICU. Ang reaksyon na ito ay nasa loob ng inaasahan. Ito ay isang phenomena na maaaring mangyari kapag ang immune system ay na-activate. Tumataas ang boses ni Dr. Idris. Ito ay mapanganib na paghuhusga. Ayon sa European Protocol. Malamig na pinutol ni Professor Reyes. Dr. Idris, ngayon, ang mahalaga ay ang pagpapatatag ng kalagayan ni Amira. Ang sobrang mga hakbang ay magpapahina lamang sa bata. Si Amira, bagamat nakikipaglaban sa mataas na lagnat, ay mahigpit na nakahawak sa Amira Bear. Mahinang nagsalita si punong narsmaan, Amira, pinoprotektahan ka ni Amira Bear ngayon. Konting tiis pa at gagaling ka. Galit na sumigaw si Dr. Idris. Ito ay pamahiin. Kailangang gamutin ng siyentipiko. Paano magiging anting-anting ang pag-alo sa isang bata gamit ang laruan? Sa sandaling iyon, isang bulag na pag-uudyok ang nagtulak sa akin na sumugod, aabutin ang teddy bear mula sa kamay ni Amira. Takot na takot si Amira. Mas hinigpitan ang hawak sa teddy bear. Huwag! Poprotektahan ako ng teddy bear ni Lolo. Sa sandaling iyon, natigagal ako. Napagtanto ko kung gaano kawalang katwiran ang aking ginawa. Sa nagugulat na mata ni Amira, naramdaman ko ang pagtataksil. Amira, patawad. Labis akong nag-alala. Ngunit biglang itinulak ako ni Amira. Ayaw mo ng teddy bear na nagpoprotekta sa akin. Nakakatakot si Lolo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumimo sa aking puso. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, lumuha ako. Sa buong buhay ko, nagmamay-ari at nagprotekta ako ng hindi mabilang na mga sasakyan, ngunit hindi ko kayang protektahan ang aking mahal na apo. Ang pakiramdam ng kawalang kakayahan ay bumaha sa akin. Amira, talagang patawad. Pinatahan ni punong narsmaan si Amira. Tahimik akong inilabas ni Professor Reyes. Chairman, kailangan ni Amira ng tahimik na pahinga ngayon. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin siyang mabuti. Paglabas sa silid ng pasyente, walang lakas akong naupo sa pasilyo. Sa buong buhay na pagtatago ng emosyon, sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat sa akin. Dinala ko ang aking apo sa isang dayuhang bansa, at ang tanging ginawa ko ay ang tangkaing agawin ang huling pag-asa ng bata. Nakalimutan ko na ang laruang iyon ng tanging aliw ni Amira. Nandoon ako sandali, lumapit si Layla. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Tahimik kaming dalawa ng matagal. Tay, Layla, gumawa si tatay ng isang napakatanga na bagay. Ayos lang tay, tao ka lang din. Lahat tayo ay natatakot at hindi panatag. Ang mga salita ng pag-unawa ng aking anak ay mas nagpasakit sa aking puso. Pinagsisihan ko ang mga buwan na nakatuon lamang sa aking karera at napabayaan ang aking pamilya. Ngunit nagtitiwala pa rin sa akin si Layla. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Hating gabi na. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo ng ospital, nakaupo pa rin ako sa upuan sa harap ng silid ng pasyente ni Amira. Narinig ko na bumababa na ang lagnat ng bata. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakasala sa aking puso ay hindi madaling mawala. Nagdala si Mariam ng 2 tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, ngunit ang dating kalamigan ay tila nawala. Inumin mo. Kinuha ko ang kape at nagpasalamat. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik kaming dalawa ng matagal. Paisan, nagsalita si Mariam sa huli. Ang buong sitwasyong ito ay nagpabago sa atin, lalo na sa iyo. Ganoon ba? Paano nagbago? Ang dating ikaw ay hindi kailanman luluha at hindi rin magdidisenyo ng laruan gamit ang sariling kamay. Mapait akong ngumiti. Sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay, nabigo pa rin ako. Sa sandaling kailangan ako ni Amira ng lubos. Tahimik na hinawakan ni Mariam ang aking kamay. Sa aming matagal na kasal, ang ganitong malapit na kilos ay halos hindi kailanman nangyari. Ang aming relasyon ay palaging nakabatay sa paggalang at obligasyon, hindi emosyonal na pagiging malapit. Pareho tayong nagkamali. Ako, tumutol pa nga ako sa pagpunta rito.
Ang kanyang prangka na pag-amin ay nagulat sa akin. Bandang 2 ng umaga, tahimik na dumating si punong Nars Maan. Naka-duty ako sa gabi. Malaki na ang ibinaba ng lagnat ni Amira. Natutulog siya. Talaga? Salamat, Nars. Ngumiti ng mainit si Nars Maan. Chairman, huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Lahat ng magulang o lolo't lola ay nagkakamali minsan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Ano ang dapat kong gawin? Manatili ka lang sa tabi niya, iyan ang pinakamahalaga. Pagkaalis ni Nars Maan, mahinang nagsalita si Mariam. Ang nurse na iyon ay napaka-espesyal, hindi lang simpleng medical staff. Parang kamag-anak sa pamilya. Tumango ako. Hindi ko inasahan na magiging ganoon ka-humanistic ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Ako rin. Palagi kong iniisip na ang teknolohiya at kagamitan lang ang mahalaga. Pagsikat ng araw, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid ng pasyente at pumasok. Mahimbing na natutulog si Amira, ngunit wala siyang hawak na teddy bear. Siguro pagkatapos ng insidente na sinubukan kong agawin ito, ayaw na niyang hawakan. Ang sakit ay bumaha sa akin. Lumuhod ako sa tabi ng kama, maingat na hinawakan ang maliit na kamay ni Amira. Amira, talagang patawad si Lolo. Hindi ko naintindihan ang bagay na mahal mo. Pagkaumaga, kumain ako ng almusal sa hospital cafe. Ang pakiramdam ng pagod ay bumigat sa buong katawan ko. Sa sandaling iyon, dumating si punong Nars Maan. May hawak siyang isang bagay. Chairman, gising na si Amira. Hinahanap niya ito. Iyon ang Amira Bear na ibinigay ko. Hinahanap ito ni Amira? Tumango si Nars Maan. Opo, ang una niyang sinabi ay gusto niyang hanapin ang laruang ito. Ngunit sa kaguluhan kagabi, tila nahulog ito sa kung saan. Hinalughog ko na ang buong silid ng pasyente, ngunit hindi ko makita. Bumigat ang aking puso. Ang pinakamahalagang laruan ni Amira ay nawawala. Ipapaulit ko ang paggawa ng isa pa. Uutusan ko agad. Ngumiti si Nars Maan. Maganda rin ang isang bagong teddy bear, ngunit para kay Amira, ang espesyal na teddy bear na ginawa mismo ng kanyang lolo ang mahalaga. Siguro, sa sandaling iyon, nagmadaling dumating si Professor Reyes. Chairman, nakuha na ang resulta ng pagsusuri ni Amira. Gusto ba ninyong kumpirmahin ito ngayon? Sa opisina ni Professor Reyes, tiningnan namin ang resulta. Naroon din si Dr. Idris at Leila. Seryoso ang mukha ng professor. Ang mataas na lagnat kagabi ay nagdulot ng mas malaking pasanin kaysa sa inaasahan sa katawan ni Amira. Ang immune function ay muling humina. Namutla si Leila. Kaya, nabigo ang therapy? Maingat na nagpatuloy si Professor Reyes. Hindi naman sa nabigo, ngunit kailangan ng pagbabago ng direksyon. Ang immunotherapy ay maaaring magpatuloy, ngunit kailangang gawin ng mas mabagal. At pinakamahalaga, ang emosyonal na katatagan ni Amira ang pinakamahalaga ngayon. Sumingit si Dr. Idris. Ang resulta ng insidenteng ito ay dahil sa pagpili ng isang masyadong eksperimental na therapy. Dapat tayong bumalik sa Europa para sa orthodox na paggamot. Tiyak kong pinutol ang kanyang salita. Tama na, sapat na ang narinig ko sa iyong opinyon. Dr. Idris. Nagulat ang hitsura ni Dr. Idris. Chairman, ang aking tungkulin ay, ang iyong tungkulin dito ay tapos na. Ang paggamot mula ngayon ay ganap na ipinagkakatiwala kay Professor Reyes at sa kanyang team. Paglabas ko sa opisina, komplikado ang aking puso. Nang marinig ko na lumala ang kalagayan ni Amira, bumaha ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang isang kakaibang determinasyon. Tila nagbago na ako sa ibang tao kaysa noong sinimulan ko ang paglalakbay na ito. Nang dumating ako sa harap ng silid ng pasyente, nakita ko ang bahagyang pagkakagulo sa isang sulok ng pasilyo. Hinahanap ni punong Nars Maan ang isang bagay. Hinahanap mo pa rin ang teddy bear? Tumango si Nars Maan. Opo, patuloy na hinahanap ni Amira. Nagdesisyon akong tumulong sa paghahanap. Naghanap kami sa lahat ng dako, sa ilalim ng upuan, sa paligid ng treatment room, maging sa cafe, masusi na naming hinalughog, ngunit hindi namin nakita. Sa huli, nagdesisyon akong tingnan ang waiting room ng surgery. Nang dumating ako sa harap ng pinto ng waiting room, narinig ko ang mahinang bulungan sa loob. Tahimik kong binuksan ang pinto. Si Mariam ay nakaupo ng mag-isa. Hawak niya ang teddy bear na iyon. Paano mo nakita?
Nagulat si Mariam at tumingala. Hawak niya ang Amira Bear. Nakita ko ito kagabi sa silid ng pasyente. Mukhang nahulog ito nang nakikipaglaban si Amira sa lagnat. Kung gayon, bakit hindi mo ibinalik sa bata? Nangingilid ang luha sa mata ni Mariam. Noong una, pakiramdam ko, ang laruang ito ay parang isang pamahiin. Masyadong umasa si Amira rito. Tiningnan niya ang teddy bear, dahan-dahang nagpatuloy. Ngunit nag-isip akong muli, hindi ito simpleng laruan. Fai-san, ito ang unang regalo na ginawa mo para sa ating apo. Ang isang taong gumagawa lang ng sasakyan sa buong buhay, unang beses gumawa ng laruan. Nanginginig ang kamay ni Mariam. Palagi kong iniisip na wala kang emosyon, ngunit nang makita ko ang maliit na laruang ito, napagtanto ko na ipinapakita mo ang iyong pag-ibig sa ibang paraan. Dahan-dahan siyang tumayo, inabot sa akin ang teddy bear. Sa pagkakataong ito, tama ka, panindigan mo ang pag-asa ni Amira. Kinuha ko ang teddy bear. Tiningnan namin ang isa't isa. Sa aming maraming taon ng pagsasama, tila hindi pa namin tiningnan ang isa't isa ng ganito kalalim. Mariam, tahimik niyang hinawakan ang aking kamay. Pumunta tayo kay Amira. Ikaw mismo ang mag-alo sa bata. Dala ang teddy bear, pumunta ako sa silid ng pasyente ni Amira. Pagbukas ng pinto, nakahiga ang bata sa kama na may maputlang mukha. Nakaupo si Layla at nagbabasa. Lolo, mahinang ngumiti si Amira nang makita ako, ngunit naaalala pa rin ang nangyari kahapon. Sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kaunting pag-iingat. Amira, dinala ko rito ang kaibigan na hinahanap mo. Itinaas ko ang Amira Bear. Nagliwanag ang mga mata ng bata ngunit hindi agad kinuha. Talaga bang naniniwala si Lolo na makakapagprotekta ang teddy bear sa akin? Ang tanong na iyon ay nagpaindayog sa aking puso. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Amira, gumawa si Lolo ng malaking pagkakamali kahapon. Inayos ko ang aking mga iniisip sandali. Ang teddy bear na ito ay siguro hindi direktang magpapagaling sa iyong sakit, ngunit ang tapang at pag-asa na makukuha mo mula sa teddy bear na ito ay talagang magpapalakas sa iyo. Puno ng pagdududa ang mga mata ni Amira. Talaga po? Tumango ako. Sa siyentipikong aspeto, ganoon din. Kapag malakas ang ating isip, mas makakayanan din ng katawan ang paglaban. Kung ang teddy bear na ito ay makakapagdala sa iyo ng ganoong kalakas na puso, iyan ay parang isang tunay na himala. Maingat na inabot ni Amira ang kanyang kamay upang kunin ang teddy bear. Naniniwala po ba si Lolo sa teddy bear? Siyempre, naniniwala na si Lolo ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, pumasok si Professor Reyes at punong Nurse Maan. Seryoso ang mukha ng Professor, ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang determinasyon. Amira, kailangan nating gawin ang isang mahalagang operasyon ngayon, isang operasyon upang malutas ang problema na lumabas kahapon. Maaaring medyo nakakatakot. Kaya mo bang maging matapang? Namutla ang mukha ni Amira. Mahigpit niyang niyakap ang teddy bear. Ngumiti ng malumanay si Nurse Maan. Ipinaliwanag sa amin ni Professor Reyes. Dahil sa mataas na lagnat, nagkaroon ng ilang maliit na komplikasyon. Bagamat maliit na operasyon lamang, kailangang lutasin ng mabilis. Mapanganib ba? Nanginginig na tanong ni Layla. Lahat ng operasyon ay may panganib, ngunit ito ay kinakailangang hakbang. Nagsimula ang paghahanda para sa operasyon. Naghanda ang mga nurse na ilipat si Amira sa operating room. Pansamantala kaming lumabas ng pamilya. Maingat na hinagkan ni Layla ang noo ng kanyang anak. Mahigpit na hinawakan ni Mariam ang kamay ni Amira. Pagdating sa akin, yumuko ako at bumulong sa tainga ni Amira. Amira, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Ang mga kaibigang teddy bear ay mas malakas pa kaysa sa makina ni Lolo dahil tumatakbo sila gamit ang makina ng puso. Iyan ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Lumabas ang isang ngiti sa mata ni Amira. Malakas din po ba ang makina ng puso ni Lolo? Oo, talagang malakas na ito ngayon. Salamat sa iyo. Inilipat si Amira sa operating room. Nanatili kami sa pasilyo. Ang operasyon ay maaring tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Wala akong lakas na umupo sa upuan sa pasilyo ng ospital. Sina Layla at Mariam ay umupo sa magkabilang tabi. Tay,
Magiging maayos ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Leila ang aking kamay. Alam ko. Ngunit ano? Sa buong buhay ko, gumawa ako ng hindi mabilang na mga sasakyan. Ngunit hindi pa ako nakaramdam ng ganito kawalang kakayahan. Lahat ng mayroon ako sa sandaling ito ay walang silbi. Tahimik na nagsalita si Mariam. Faisan, ibinigay mo na kay Amira ang pinakamahalaga. Iyon ay ang paniniwala. Mabagal na lumipas ang oras. 1 oras, 2 oras. Umalingaw-ngaw ang tunog ng orasan sa pasilyo. Hindi ko nakita si Dr. Idris. Siguro pagkatapos ng kawalan ko ng tiwala, bumalik na siya sa hotel. Pagkalipas ng 3 oras, lumabas si punong Nurse Maan mula sa operating room. Tensyonado kaming lahat na tumayo. Hawak niya ang Amira Bear. Ang huling hinanap ni Amira ay hindi teknolohiya, kundi paniniwala. Inabot ni Nurse Maan ang teddy bear sa akin. Magtatagal pa ng kaunti ang operasyon. Hiningi lang sa akin ni Professor Reyes na ilabas ang teddy bear na ito at sabihin na mas maganda kung ilalagay ito sa harap ng pinto ng operating room. Kinuha ko ang teddy bear. Nag-atubili ako. May kabuluhan pa ba ito ngayon? Ngunit naakit ako sa seryosong tingin ni Nurse Maan. Maingat kong inilagay ang teddy bear sa harap ng pinto ng operating room. Lumapit si Mariam at tumayo sa tabi ko. Sabay naming tiningnan ang maliit na teddy bear na iyon. Ito ay tulad ng isang tulay na nag-uugnay kay Amira sa amin. Gaano katindi nagpabago sa atin ang maliit na laruang ito? Hindi ka panipaniwala, mahinang sabi ni Mariam. Oo, ang isang maliit na laruan na gawa sa Pilipinas ay lubusang nagpabago sa aming buhay. Pagkalipas ng 6 na oras, sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Reyes. Mula sa kanyang mukha, agad kong nabasa ang magandang balita. Matagumpay ang operasyon. Ang kalagayan ni Amira ay stable. Nakahinga kaming lahat ng maluwag. Nagpatuloy si Professor Reyes sa pagpapaliwanag na lutas na ang komplikasyon at nagsimula na ring mag-recover ang immune function. Kailangan pa ng oras para sa kumpletong paggaling, ngunit sa kasalukuyan, napaka-positibo ng sitwasyon. Hindi napigilan ni Laila ang kanyang luha. Maraming salamat, Professor. Sumagot si Professor Reyes. Ang paglalakbay patungo sa paggaling ay mahaba pa, ngunit si Amira ay isang napakalakas na bata. Pagkatapos, itinuro niya ang teddy bear na nakalagay sa harap ng pinto ng operating room. At mayroon din siyang mapagkakatiwalaang tagapagtanggol. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatayo ako sa podium ng isang medical forum sa Dubai. Sa ibaba ng entablado ay ang mga eksperto sa medisina mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa harap ng mikropono, tahimik akong naglabas ng isang maliit na bagay mula sa aking bulsa. Iyon ay ang Amira Bear. Mga ginang at ginoo, ngayon, gusto kong ibahagi ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Itinaas ko ang teddy bear at sinabi, ang sakit na hindi kayang pagalingin ng yaman na 63,000 trilyong dolyar ay pinagaling ng isang maliit na nurse at ng teddy bear na ito sa Maynila. Umalingaw-ngaw ang tawanan at pag-uusisa sa entablado. Sa buong buhay ko, gumawa ako ng mga sasakyan na buhay sa paniniwala at lakas ng makina. Naniniwala lang ako sa mga numero at teknolohiya. Ngunit nang magkasakit ang aking apo ng isang bihirang sakit at nasa kritikal na kalagayan, ang lahat ng iyon ay naging walang silbi. Nang sumuko ang mga nangungunang ospital sa mundo, dinala namin ang aming huling pag-asa sa Pilipinas. Huminto ako sandali at nagpatuloy. Ang medical team na nakilala namin sa Philippine General Hospital ay hindi lamang nagbigay ng gamot at operasyon. Pinagaling muna nila ang puso ng pasyente. Ginamit nila ang teddy bear, ang paboritong laruan ng aking apo, bilang kasangkapan sa paggamot. Sa prosesong iyon, nagbago ang buong pamilya namin. Ngumiti sina Mariam at Leila sa ibaba ng entablado. Sa tabi nila, si Amira ay ganap ng gumaling. Hawak pa rin niya ang isang teddy bear. Ngayon, labis akong natutuwa na ipahayag ang pagtatatag ng Middle East Medical Fund, ang Amira Fund. Ang layunin ng pondo ay dalhin ang pilosopiya ng patient-centered treatment ng Pilipinas sa gitnang silangan. Kasabay nito, sa pamamagitan ng isang programa ng pakikipagtulungan sa Philippine General Hospital, magtatatag kami ng isang sentro ng paggamot para sa mga bihirang sakit ng bata. Pagkatapos kong tapusin ang aking talumpati, bumaba ako sa entablado.
lumapit si Professor Eduardo Reyes. Espesyal siyang inimbitahan na dumalo sa forum. Napakaganda ng talumpati, Chairman. Lahat ay salamat sa inyo at sa inyong team, Professor. Sa sandaling iyon, lumapit si Mariam upang batiin si Professor Reyes. May hawak siyang isang maliit na kahon. Professor, ito ang regalo ni Amira. Matapos kaming bumalik mula sa Pilipinas, siya mismo ang gumawa. Pagbukas ng kahon, sa loob ay isang drawing na ginawa ni Amira. Ang titulo ay Teddy Bear at ang mga bayani ng ospital. Sa drawing, may mga teddy bear, mayroon ding Professor Reyes, punong Narsmaan, at ang aming buong pamilya. Sa ilalim ng drawing, sa sulat kamay ni Amira, nakasulat, ito ang tunay na kaharian ng teddy bear dahil ito ang kaharian na nagpoprotekta sa tao. Nangingilid ang luha sa mata ni Professor Reyes. Isasabit ko ang drawing na ito sa lobby ng ospital. Sa kotse pabalik sa hotel, nakaupo si Amira sa aking kandungan, nakatingin sa labas ng bintana. Nang makita ko ang kanyang malusog na hitsura, nasiyahan ang aking puso. Lolo, pwede ba tayong pumunta ulit sa kaharian ng teddy bear? Ngumiti ako. Hinaplos ang buhok niya. Siyempre, Amira, anumang oras mo gusto. Nagkatinginan kami ni Mariam. Sa kanyang mga mata ay naglalaman din ng parehong damdamin. Lahat kami ay nagbago dahil sa paglalakbay na ito. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay siguro nangyari sa loob ko. Sa buong buhay ko, hinahanap ko ang kagandahan sa tunog ng makina. Ngayon, ang tawa ng aking apo ang pinakamagandang tunog sa mundo. May isang bagay na mas mabilis pa kaysa sa sasakyan at iyon ay ang puso. Sa isang maliit na bansa na gumagawa ng laruan, nakaranas kami ng tunay na pagpapagaling ng pamilya. Sa labas ng bintana ng kotse, ang mga nakamamanghang skyscraper ng Dubai ay lumilipas, ngunit sa aking isip, malinaw pa rin ang tahimik na pasilyo ng ospital sa Maynila. Doon, nakuha ko ang pinakamahalagang pag-iilaw sa aking buhay. Lolo, gaano kabilis po ang makina ng puso? Ang inosenteng tanong ni Amira ay nagpangiti sa akin. Iyan, Amira, iyan ang pinakamabilis na bagay sa mundo. Dahil ang puso ay lumalampas sa oras at espasyo, kumokonekta sa tao. Tumango si Amira, mas hinigpitan ang yakap sa kanyang teddy bear. Nang makita ko ang ganoong hitsura, sa wakas ay naintindihan ko ang kahulugan ng tunay na yaman. Isang buwan pagkatapos bumalik sa Dubai, sa opisina ni Fao Aliu, isang desisyon ng pinakamalaking automotive tycoon sa gitnang silangan ang nagdulot ng gulat sa mundo ng ekonomiya. Si Chairman Fao Aliu ay gumawa ng isang estratehikong pamumuhunan na nagkakahalaga ng 1 bilyon sa Philippine Department of Health, isang medical fund ng Pilipinas at ang Philippine General Hospital. Sa lugar ng paglagda ng kontrata, sa tabi ni Faisan, ay si Amira na ganap ng malusog, hawak ang teddy bear. Ang sektor ng kalusugan ng Pilipinas ay hindi kilala bilang nangunguna sa mundo. Bakit nagdesisyon kayong mamuhunan ng malaking halaga sa sektor ng kalusugan ng Pilipinas? Sa tanong ng isang mamamahayag, tumingin si Faisan kay Amira at ngumiti. Sa buong buhay ko, gumawa ako ng mga sasakyan. Ngunit ano ang tunay na halaga? Nalaman ko iyan sa Pilipinas. Higit pa sa teknolohiya, kailangang may puso. Hindi ko kayang baliwalain ang isang bansang nagligtas sa buhay ng aking apo. Pagkatapos ng seremonya ng paglagda, binisita ni Fao Aliu ang isang espesyal na proyekto na isinasagawa. Ang bagong proyektong ito ay pinangalan ng Amira Project na nakatuon sa pagbuo ng mga espesyal na medical mobile system para sa mga batang pasyente. Ang isang malaking bahagi ng kanyang pamumuhunan ay inilaan sa proyektong ito. Ang pangarap ko ay, sa hinaharap, ang lahat ng bata sa mundo ay makakatanggap ng paggamot na naranasan namin sa Pilipinas. Tumawa ng maliwanag si Amira sa harap ng maliit na prototype model sa research room. Iyon ay isang espesyal na kama na may hugis teddy bear, ginagamit para sa mga batang pasyente sa ospital. Lolo, ngayon, ang teddy bear ay talagang makakapagligtas na ng ibang bata. Niyakap ni Faisan ang kanyang apo at tumango. Ang himala na natagpuan sa kaharian ng teddy bear ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, kumakalat sa buong mundo.